Sir? Di mapigil ang ibulalas ni Sandy nang magtamang mata nila ng lalaki na nasa loft ng bar na kinaroroonan. Napatigil siya sa kanyang pagsasayaw. Oh please, don't call me sir. Call me Craig. Tinig ng lalaking nasa harap na panay din ang indayog sa tugtog. Um, Aniya at saka unti-unting hamakbang patalikod. Ngunit agad siyang naawat ng lalaking kasayawan. Miss, hey, are you scared of me? Anito ngunit di siya makakonsentrate dito dahil kay Samuel ang atensyon niya. Lalo na't nakakunot na to habang nakatingin sa brasong hawak ng lalaking kausap. Sorry Craig, I just need to go. Anyways, I'm Sandy. Aniya at saka kamaripas ng balik sa mesa ni Navian. Oh, Sandy, ba't parang takot na takot ka, girl? Kanina lang game na game ka. Natatawang wika pa ng kaibigan. Naiinis na siya rito. Bakla ang boss ko nandito? Anas dito. Talaga? Aba dapat inimbitahan mo dito sa mesa natin. The more the merrier, di ba? Excited pa ang tura nito. Nanlaki ang mata ni Sandy na makitang patungo yata sa mesa nila ang boss niya. Mabilis na binundol ng kaba ang kaibigan. Bakla! Natitilihang wika. Papunta na sana siya rito. Saan ako magtatago? Tarantang wika. Girl, relax. Wala ka sa work mo kaya karapatan mo magwalwal, no? On the way pa lang, Rafi ko kaya relax ka lang. Kampante pang turan nito. Aataking yata siya sa nervyos lalo pat di nga siya nagkamali at malapit na si Samuel. Oh, Sandy, how's your day going? Pasaring na tanong ng kanyang boss. Napipilan si Sandy dahil sa klase ng tingin ng lalaki sa kanya hanggang sa maramdaman ng pagbundol ni Vian sa kanyang paa. Aray, ano ba bakla? Bakit ka naninipa? Angan niya sa kaibigan. Ay, sorry be. Akala ko kasi nakatulog ka na. Laway mo besh, malapit ng tumulo. May tinatanong sa iyong tao, oh. Anito. Doon tila nagasing siya. Sir? Aniya sabay kamot sa ulo. Doing good, sir. Aniya. We are not at work. You can call me Samuel. I didn't know na nagpupunta ka sa mga ganito. Saad ni Samuel. Ngumiti ng maluwag si Sandy. Hindi naman pala galit ang amo. Hindi naman masyado, sir. Best friend ko nga pala, sir, si Vian. At sila naman ang mga ka-office mate niya. Actually, ngayon lang kami nag-away dito nitong friend ko. Medyo mahal nga eh. Pero carry lang. Treat mo naman, di ba, Beshi? Untag pa kay Vian. Yup. Oh my God! Narinito na si Rafi. Anito sabay hawak sa lalaking paparating. Can I join you? Maya-maya'y wika ng amo. Nalaki ang mga mata ni Sandy. Are you sure? Yeah, sure. Have a seat, sir. Agaw ni Vian. Napatawa si Samuel. Call me Samuel. Anito at humila ng upuan at naupo sa tabi. Lalong hindi mapakali si Sandy. Agad namang napansin niyo ng lalaki. Are you okay? Do you wanna dance? Dinig na tanong nito. Ha? Utal na wika. Hoy, Sandy! Tili ng kaibigan dahilan upang muli ay mabigla. Ay, malala na yan, Beshi, ha? O, Papa Rafi, meet my best friend Sandy and her future hubby. Her boss pala. Kalog na pakilala ni Vian sa bagong dating. Yung mga ka-office mate ko, kanya-kanyang gora, nagbo-boys hunting na. Napangiti si Samuel na makitang hindi mapakali ang katabi. Hindi rin to makatingin ng diretso. He knows that feeling. Ganon din kasi siya. He never felt that feeling. Yes, Janine turned his life upside down, but Sandy, there is something that really makes him uneasy. Maya-maya ay naging sweet ang kantang pumainan lang sa buong bulwagang iyon. Can I have this dance? Lahad ni Samuel sa palad niya. Tinudyo sila ni Vian. Ha? Ani yung nakakunot noo sa amo. Nakangiti lamang to at hinihintay na kunin ang palad nito. Sir, I told you, wala tayo sa opisina. Kaya it's fine na tawagin mo akong Samuel. Ngiting saad ng lalaki sa kanya. Beshi, nakangalay ng palad ni Samuel. Baka naman pwede mong kunin. At baka matapos na ang tugtog hindi mo pa napagbibigyan. Sulsulturan ng kaibigang si Vian. For sure, gusto lang din itong masolong boyfriend nito. Wala nang nagawa si Sandy kundi ang pagbigyan ng paanyaya ng lalaki. Giniya siya nito sa dance floor kasama ng ilang pares na sweet na nagsasayaw. Tila kumislot ang puso niya nang tuluyang maramdaman ang palad ng lalaki sa kanyang bewang.
Hindi man kita ang mukha ng lalaki, ramdam niya nakikiramdam din to. Dahil sweet ang tugtog, halos nakahilig na ang ulo sa balikat nito, gaya ng ilang pares na naroon. Dalangan lang niya na sana hindi nito maramdaman ang tila pagbayo ng kanyang dibdib. Wala silang imikan. Kapwa lamang sila nasa ganong posisyon nang makarinig sila ng pagtawag. Nabigla sila pareho. Samuel! Tawag mula sa kung saan. Babae ang may-ari nun, base sa timbre ng boses nito. Jessica! Gulat na saad ni Samuel sa babaeng papalapit sa kanila. At nakita pa ni Sandy ang pagtaas ng kilay nito nang makilala siya. Oh well, sinasabi ko na nga ba? First time na makita kong babaeng to. Alam ko nang may kalandian. Ano, inaakit ka ba niya? Nangaamok na wika nito. Kumala si Sandy sa pagkakahawak ni Samuel at basta na lamang iniwan ng dalaga. Kung may problema man ang mga to, labas na siya doon. Hoy, malandi ka na, bastos ka pa. Habol sa kanya ni Jessica sabay hablot sa braso niya. Napatigil siya at tumugot ng malalim na hininga. Bitawan mo ko habang kaya ko pa magtimpe. Mahinang sambit sa babae. Wow! At may gana ka pa talagang mambanta. Di ba binalaan na kita? Stay away from Samuel. Anito. Jessica, that's enough. Mataas ang tinig ni Samuel para awatin ang babae. So kakampihan mo pa ang babaeng to? God, Samuel! Kakamatay lang ang sister ko, nakikipagnandian ka na agad sa iba? Saad pa ni Jessica. Natigilan naman si Samuel sa narinig sa hipag. Puno ng tensyon sa kanilang tatlo nang biglang agawin ng pansin nila ng paglapit ng isang lalaki. There you are. Hi, Sandy. You wanna dance with me? Ngiting aya nito sa kanya. Si Craig yon, na tila hindi pansin ang sitwasyon nila. So, hindi lang pala si Samuel ang nilalandi mo. Kung ganon, landiin mo ng lahat ng lalaki dito, wag lang si Samuel. Maliwanag? Ana Jessica at saka siya binitawan nito. Nagpupuyas ng galit ang dibdib ni Sandy sa pamamahiyang ginawa ni Jessica, kaya nawala siya sa mood. Kaya't nang muli siyang kulitin ni Craig, hindi niya napigilang masapok to sa mukha, dahilan upang mapatigil lahat ng taong nagkakasiyahan sa paligid nila. She was in my white tie class. Isang straight cut ang binigay niya rito sa pul sa mukha. Dahil hindi yun napaghandaan ng lalaki, bumulagta ito. Nagkagulong ilan ngunit mabilis tinungo ni Sandy ang pintuan paalis sa lugar na yon. Naparunok si Samuel na makita ang pag-atake ni Sandy. Napakunot na rin siya dahil sa kakaibang lakas na pinamalas nito. Iba rin ang teknik nito kanina, kaya batid niyang may alam to sa karate o iba pang uri ng pakikipaglaban. Nakitang himas-himas ng lalaki ang panga nito, na tila pa nahilo sa sapok na nakuha. Agad na binalingan si Sandy, ngunit nakitang papaalis na roon. Hahabulin sana to nang pigilan siya ni Jessica. Samuel, don't tell me na pipili ka na nga lamang nang ipapalit mo sa kapatid ko. Sa babaeng ganun pa? Anito. Agad niyang binalingan to, tinawakan sa braso. Halos kalad ka rin niya to. Samuel, stop it! Nasasaktan ako! Reklamo nito. Masasaktan ka talaga kung hindi mo ititigil ang ginagawa mo. You are not Janine. Kaya wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko. Ines niyang turan sa babae. Pero Samuel, alam mong bago pa kayo naging kayo ng kapatid ko, mahal na kita. Anitong pinipilit siyang yakapin, ngunit agad siyang lumayo. I'm sorry, Jessica. Pero kahit wala ng kapatid mo, hindi kita gusto. Hindi kita mahal. Anito at saka iniwan ng babae. No! Mapapasahan ka rin, Samuel. Akin ka rin. Sigaw nito ngunit hindi na niya pinansin. Kahit nagwawala na si Jessica, pinili nilang iwan na lamang ito. Kilala niya to. Jessica is a spoiled brat at isa siya sa mga frustrations nito dahil sa kapatid niya siya na in love. Jessica tried to commit suicide noon, ngunit nailigtas lamang to ng mga magulang. She thought that is her last straw to tie him up. Pagkatapos noon, dinala to ng mga magulang sa Amerika upang doon magpagaling, dahilan upang maging malaya sila ni Janine. A month before they got married, she returned to the country since she was already okay. Talaga namang okay na to eh. Maayos na tong makisama sa kanila ni Janine, lalo na ikasal sila. But 4 days after their wedding, Janine died. Dude, you see Jessica? Sorry dude, di kita nasabihan ka agad.
Wika ng kaibigan na makasalubong siya nito. It's okay, Michael. I just left her. Aniya at saka nagpaalam sa kaibigan. Nawala na siya ng gana na magstay pa roon. Hindi tuloy hinintay ni Sandy ang kaibigang si Vian. Nag-text na lamang to na mauna na siya dahil na bad trip siya. Humingi pa ng pasensya to ngunit agad din naman sinagot na hindi niya kasalanan. Pagkalabas sa bar na yon, hindi siya agad nakahanap ng masasakyan. Medyo hating gabi na kasi kaya't madalang na ang sasakyang napapadaan doon. Dahil nahirapan siya, napilitan siyang maglakad upang makapunta sa isang terminal. Ang sakit na ng paa ko. Angal niya nang makakalahati na siya ng nilalakad. Doon niya lang napagtantong mataas nga pala ang heels ng suot na sandals. Tumigil siya saglit upang hilutin ang sakong nang makaramdam siya ng tila panganib. Shit! Oo nga pala, gabi na ngayon. Aniya sa sarili. Alam niya, nagkalat ng mga ganong oras ang mga taong halang ang kaluluwa na naghihintay lamang na mabibiktima. Pasimple siyang tumayo at naglakad muli. Sa bawat paghakbang, habol din ang kung sino mang nakasunod sa kanya. Sige lang, Sandy, huwag kang lilingon. Diretso lang, huwag kang lilingon. Ang sabi sa sarili habang mabilis ang paglalakad. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng takot sa mga sandaling iyon. Sa totoo lang, di siya nakakaramdam ng ganon. Mula nang mamatay ang buong pamilya niya, sinanay na niya ang sariling mapag-isa. At sa lahat ng natutunan sa grupo nila, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Naparamdamang malapit na ang humahabol sa kanya, naghanda na siya ng pag-atake dito. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan, ngunit alerto ang humahabol sa kanya. Agad na nasalag ang suntok niya, at nang aataking muli siya, agad na napatigil siya nang magsalita ito. Pagkalabas si Samuel sa bar na yon, sinubukan na muna niyang hagilapin si Sandy. Hindi ito nakita sa labas kaya ang buong akala niya nakaalis na to. Papunta na siya sa kinapaparadahan ng sasakyan niya nang mahagip sa di kalayuan ang bulto ng isang babaeng naglalakad. Si Sandy yun na, aniya habang pinagmamasdan ito. Agad niyang naisip na baka hindi to makahanap ng masasakyan, kaya nilakad nito ang kahabaan ng daan patungo sa isang terminal. Alam niyang sa ganong oras ay delikado, kaya agad niya tong sinundan. Medyo malapit na siya na makitang napatigil ito at tinihimas ang sakong. Ngunit ilang sandali ay tila nakaramdam to at agad ding naglakad. Paika-ika na ito ngunit mabilis, kaya binilisan niya rin at nang maabutan niya, naramdaman niyang naghahanda to ng pag-atake kaya agad siya ding naghanda ng depensa. Nasalag ang unang suntok at nang akmang susuntokin ulit siya, tinawag na niya ito. Sandy, it's me. Si Samuel. Aniya. Ha? Samuel, ano ka ba naman? Tinakot mo ko dun ah. Inis na baling niya sa lalaki. San ka ba pupunta? Don't you know delikado ng maglakad mag-isa ng gantong oras? Turo ni Samuel. I know, pero wala akong sasakyan. Alangan namang tumunga ako sa labas hanggang bukas. Konti na lang naman sa terminal na ako eh. Giit niya sa lalaki. Iyahatid na kita. Maya-maya isaad ni Samuel. No need. Mamaya, ako sana naman ako ng hipag mong malandi. Ines na baling niya sa amo. Malandi ka ba? Sabad ni Samuel. Hell, no. Malandi ba ako? Balik tanong niya sa lalaki. Hindi agad sumagot si Samuel. Ah, ganon. Tingin mo sa akin malandi? Ines nagagad niya sa lalaki. Wala akong sinabi. Ani Samuel na natatawa sa reaksyon ng babaeng kaharap. Ewan ko sa'yo. Aniya at saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa terminal. Ngunit nabigla siya nang bigla siyang pangkuin ni Samuel. I told you, ihahatid na kita. Anito habang buhat-buhat siya nito pabalik. Pwede ba ibaba mo ko? Ines na suntok ni Sandy sa likod ng lalaki. Hindi kita ibababa. Hanggat wala pa tayo sa sasakyan? See, magana ang paa mo. Ani pa nito sabay hawak sa paa niya. Wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod sa gusto nito. Tudal pabor naman yun sa kanya dahil masakit na talaga ang paa niya at mapapalapit pa siya sa lalaking kanyang bibitagin. Nung nasa sasakyan na sila nito namangha siya dahil isang Mercedes-Benz ang sasakyan nito ngayon.
Mukhang mayaman ito. Iba't ibang uri ng high-class cars ang nagagawa nitong i-drive. Kapwa na sila natahimik nung nasa loob na sila ng sasakyan ng lalaki. Tomorrow, I'm giving you a company car. Anito. Ha? Aniya na animo, hindi narinig ang sinabi nito. Get your company car tomorrow para hindi ka mahirapan? Ulit pa nito. Okay. Tugon na lamang niya dahil tila nagwawala na ang puso sa dibdib. Hindi niya na pinalawig pa ang usapan nila ng lalaki. Sa totoo lang may sasakyan siya dahil isa yon sa bigay ng ahensya sa kanila noong sumapi sila sa grupo. Ngunit sadyang hindi yon ginagamit mula na magsimula siya sa kanyang misyon. Napansin ni Samuel ang pananahimik ng babaeng katabi kaya hindi na rin siya kumibo. Hanggang sa makitang pasimpleng hinihilot nito ang paa, kaya naisipan niyang itabi muna ang sasakyan niya. Tingnan ang lagay ng paa nito. Hindi napansin ni Sandy ang pagtigil ng sasakyan na malaya na lang nitong nasa pintuan na si Samuel sa banda kung nasan siya at akma nitong hahawakan ng kanyang paa. Anong ginagawa mo? Biglang tanong sa ginagawa nito. Gustuhin man bawiin ang paa niya, hindi na nagawa. Dahil hawak na nito at kung gagalaw siya at sa posisyon nila, baka bumuka ang langit sa harapan ng lalaki. Medyo may kaiksiyan kasi ang suot na miniskirt at di siya nakasuot ng cycling sa pagmamadali kanina. Maswerte na lamang dahil medyo makulimlim ang sinag ng ilaw sa daan kaya hindi siya masyadong nasisilipan nito. Do you feel better? Ang untag na saan nito. Muli nabigla siya. Yeah, thanks. Aniya sa pagkapahiya. Hindi niya namalayan na tulala na pala siya sa gwapong mukha nito. Bukas, huwag ka muna magsuot ng heels para hindi matuluyan yung paa mo. Paalala pa nito na para bang big deal dito. Napangiti siya. Agad namang napansin ni Samuel ang pagiti ng babaeng kaharap sa huling sinabi. What's that smile for? Anito. Biglang sumimangot si Sandy nang marinig ang paninita ni Samuel. Wala, may naalala lang ako. Kailan niya? Ano? O sino? Ang mukhang bisugong ex-boyfriend mo? Tawang sambit na ni Samuel nang maalala ang itsura ng isdang inihambing nito sa ex-boyfriend nito. What the? Putol niya at saka napatigil. Nang muling makabalik ang lalaki sa driver's seat, muli niya tong binalingan. I am moving on. Saad nito para wag na nitong ipaalala pa sa kanya si Robert. Muli, napatawa si Samuel nang marinig ang sinabi nga ng babae. Moving on? Moving on, ha? Kaya pala kung sumayaw ka kanina, halos magwala ka na. Anito. Agad kumunot ang kanyang noo. Hindi Yes, you are. Giit nito. Stop annoying me. Banta sa lalaki. What? Bibigyan mo rin ba ako ng isang straight cut? Anito na tila ba sumeryoso na. Maging siya ay umilap din ang mga mata. Mukhang pinag-aaralan nito ang kanyang galaw. No, babaan na lamang ako. Aniya at saka akmang bababa, ngunit agad naman itong nahawakan ng braso niya. Don't! Pigil nito habang magkahinang ang mga mata. Sa pagkakadikit ng balat nila, tila gumapang ang bulta-bultahing kuryente sa buong katawan niya. Maging si Samuel ramdam ang kakaibang init na nanggagaling kay Sandy. No, this is insane. Sawata sa isipan. Hindi maaaring magkagusto siya rito habang halos isang linggo mahigit palang nawawala ang asawa niya. Kapwa sila natahimik at walang nakahuma hanggang sa umayos ng upo si Samuel. Ihahatid na kita. Pinal niyang saad at saka nagmaneho. Kinabukasan lahat nakatingin sa kanya, ang mga nakakasalubong sa building na pinapasukan. Nagtataka siya, anong meron? Aniya sa isipan. Pagbukas ng elevator, tumambad ang bouquet of roses. Nang ibaba ng lalaking may hawak noon, tumambad ang gwapong mukha ng lalaki. Ito ang lalaking nasa conference room nung isang araw. Flowers for a beautiful lady? Anito. Kaya pala lahat nakatingin sa kanya dahil dito. Hindi mo ba tatanggapin ang bulaklak? Untag nito. Tsaka lamang siya gumalaw upang kunin yon. Thanks. Simpleng tugon niya at saka kinuha iyon. Pagkakuha ay siyang bukas ng elevator at nilawa noon ang napakagwapong mukha ni Samuel na agad nagngalit nang makita sila nito.
Formal ang mukha at tila ba mandala pa. Tumigal to sa tapat nila, tsaka tiningnan ang relong pambisig nito. As far as I can see, it's office hour. Hindi oras para magligawan. I need coffee. Anito at tsaka dumiretso na sa office nito. Naparunok na lamang siya sa kalamigan nito at bumaling sa nakangising mukha ng lalaki. Natatawa siya. She doesn't even know his name. Nakangiti rin siya sa lalaki. What's that for? Anito nang mapansin siya. You, giving me flowers. But you haven't tell me your name yet. Aniya. Maging ang lalaki ay natawa. Oh yeah, I'm Kenneth. Anito sabay lahad ng kamay. Nang muling marinig ang dumadagongdong na boses si Samuel. Gotta go, high blood na. Bulong niya dito bago umalis sa harapan.